Naniniwala ka ba na ang mga chef na Pinoy, isa sa pinaka magagaling sa buong mundo? Oo, naniniwala talaga ako. Ngayong nagtatrabaho na siya bilang corporate chef. Sa Amerika, the Filipino-American executive chef of the White House hangs up her apron. Nasalang ko sa competition. Out of how many hotels here in Dubai, gold kagad ako. And then next, Gold ulit. next. Gold ulit. Bakit lagi ka na? Kasi Meet Chef Dabo, the visionary owner of Naimas Cafe and Bistro in Dubai. A former fast food crew member, David's culinary journey led him to become a celebrated chef in Dubai's competitive dining scene. He has thrice won gold at the prestigious Salon Culinaire Dubai and was named Best Pan-Asian Specialty Chef in 2019 by ProChef Middle East. actually, meron akong trade secret. Lahat ng mga British, mga French cuisine, Latin American, ang base ng mga ingredients nila is Paano ba magkaroon ng ganyang klase ng pag-uugali na lahat ng gagawin mo sa buhay, nagiging passionate ka? lagi ako nakatingin sa mga successful. Kasi nung time na nasa Jollibee ako, harap ko Mercury Drug, harap namin hospital, tapos sa harap ko Metrobank. Nung time na yun, nakakita ko ng mga nurse. Sabi ko, ang ganda ng trabaho nila. Sabi ko, gusto mo din magandang trabaho. May ikaw mag-observe. Sabi ko nga sa mga business partner ko, never nyo ako maririnig magsalita on the spot. Pag tanungin mo ako, doon lang yung lalabas. Ilang taon ka nag-work sa Jollibee? 2 taon. Pag may nakakausap nga ako, kinaya mo 2 taon. Sabi ko, oo. Kasabay nito working student ka. Oo. Technically, ang nagpa-graduate sa'yo, bida ang saya. Di naman ako ambisyosyon tao, pero may pangarap. Gaano ka-importante na sa isang tao may pangarap? Napaka-importante kasi guide mo yun eh. Kailangan meron ka titingnan sa taas kung saan pupunta. Pag wala kang pangarap, parang ang ligaw. Kalimutan mo na yung mag-fail ka. Ang importante, meron kang pupuntahan. Yung failure, darating at darating sa'yo yan. Oo naman. Ba't nagluluto ka? Hanggat di ka nakakabuhos ng toyo, mararamdaman mo, maalat, hindi mo matututunan yun. Sabi ko nga sa'yo, gamer ako eh. Pag nararamdaman ko nahihirapan ako, oops, level 1, level 2, level 4, tatanggapin mo na siya na mahirap talaga siya. Right. Ginagawa ko siyang ganun. Gine-gamify mo yung buhay mo. Oo, di mo naman siya pwedeng ikaya. Nakarating ka ngayon ng Dubai. Oo. So what happened? Kung ano yung matanggap kong trabaho, yun na yun. Dito kasi ang style namin nun, apply ka, as in magkabisa ka. Apply ako as sales, as merchandiser. Nag-apply ako as crew ulit. Sabi ko, apply niyo ako sa mga 5-star hotel. Kung siya nakita mo yung kahabaan ng Sheikh Zayed, bitbit ko CV ko. Nilalakad ko yung isa-isa. Hanggang sa bahay namin, may kasama kami. Sabi niya, bigyan mo sa akin yung CV mo, ipasa ko sa kumpanya, sa Jumeirah. Di ko man alam ng time na yun, yung Burj Al Arab, yun lang pala nag-iisang 7-star hotel sa buong mundo. Right. Pagdating ko doon, in-interview ako noon, isang Malaysian, si Chef Bon Cheng, executive chef namin. Ang interview lang niya sa akin noon is sa trabaho. Wala, honest lang. Wala po akong experience sa kusina. Yun. Sinabi mo sa Jollibee ka nag-work? Oo, ang nakakatuwa doon, nalaman nila. Sabi ko, alam mo yung Jollibee? Oh, yes, Chicken Joy. Most of my EA, saka mga PA, madalas mga Pilipina. Magagaling talaga sila. Nakakatuwa doon, nabouch ako. Ang swerte mo talaga sa Jollibee. Oo. Kasi alam mo, hindi ako nahihiyasan ako nagsalita. Parang bato lang ng bato. Sabi niya, ganun, Bailey Intramuros, I cook, bagnet, lechon, oh, we don't cook that one ha. Sabi sa akin, wag mo bakit nagluto ka ng baboy. So, nakakatuwa, nahirad ako noon. Kasi sabi ko, nag-pastry ako, nung nag-competition ako, hindi ko naman sinabi na pastry chef ako. Nilagay niya ako sa La Paria, fine dining restaurant yun, na complete team siya na mamagagaling na kusinero. Nag-start ako as cometry, pinakamababa sa kusina. Anong ginagawa nun? Utusan. Naalala ko nun, pinakuha nila ako sa baba. Chef, kuha ka ng aubergine, saka ng capsicum. Ang aubergine sa atin, ang tawag talong. Tapos capsicum, sa atin bell pepper. Sabi niya sa akin, kuha ka na rin ng pig's fruit. So ngayon, napunta ako ng pork section. Dadaling ko sa taas, Latin American steakhouse yun. Bawal dun. Napagalitan ako. Ba't may dala ka nito? Sa malay ko ba? First day ko eh. Tapos, tinuran ako mag-plate. Ang gagawin mo lang doon, assistant ka ng chef. Gawin mo yung mga sabihin niya. Time na yon nag-require ng Jumeirah na nag-open sila opportunity to help na maging culinary din graduate. Isa ako sa mga naging candidate. Kaya nag-aral din ako din sa Dubai ng culinary arts. So swerte ka, pinag-aral ka rin. Kaya nagtagal din ako sa kumpanya ng Jumeirah Group. Paano mo nakuha lahat ng mga accomplishment mo yun na lagi ikaw pa yung nag-gold? Maging starter chef ka muna. Kung gumawa taga starter, amos bush. Tapos magiging ka sute. Taga-sute ka ng vegetable. Same time, ikaw yung fish section. Magsisir ka, mga sauces. Hindi ka basta-basta ilalagay itong pag hindi ka magaling. Control mo dapat yun. So, yun yung mga pangarap ko. Step by step. Alam mo ba, umabot pa ako sa point na na-depress ako. Dahil? 2 taon, di ako napopromote. Parang sa akin, bago ako maging comedy, biri mo, isang posisyon lang. Ang tagal. Hanggang sabi ko, parang di ako to para dito eh. Pero binaliktad ko yung sitwasyon. Mas ginalingan ko. Yun na, taon-taon napopromote ako. So, nung napopromote ka, yung mga competition ngayon, sumasali ka na rin? Hindi pa. May nagtap sa akin ng Indonesian. Sabi niya sa akin, Chef, sali ka. Hindi ka naman basta isasali ng hotel. Patunayan mo muna sa loob ng hotel na magaling ka. Sumali ako ng competition sa loob. Doon ako naka-experience
experience na yung core memory ko na nagawa ko na ito dati. Madali na itong gawin to ngayon. Unang salang ko sa competition, hindi ka maniwala. Out of how many hotels here in Dubai, nag-gold ako. Ikaw ang champion. Hindi naman ako champion. Meron kasi dito mga high marks siya. So, i-judge ka nila kung ano yung level ng pagkain mo. Kung gold pa yan. 200 kami. Ang mag-gold lang doon 5. Gold ka agad ako. And then next. Gold ulit. Next. Gold ulit. Sa palagay mo, bakit lagi ka nag-gold? Actually, meron akong trade secret. Medyo kasi baliw ako nun. Diba, competition ko ay April. January pa lang. Yung lulutuin ko, pinapractice ko na yun. Kung adobo yun, mula manok, pagkakatay, pinapractice ko na yun. Before ako magtrabaho, sa after ko magtrabaho. Gagawin ko yung same sauces na yun everyday. May timer ako nun. May camera din ako sa cellphone ko. Kung na-exit ko yung tama, sa loob ng 1 oras. Kasi kailangan mo pakain sa 1 oras eh. Kung abutan ka ng isda, kailangan i-fillet mo yung isda. Kailangan i-portion mo. Sa loob ng 1 oras, gumawa ka ng sauce. Siyempre, may standard yun. Kailangan meron kang carbs. Kailangan may veg ka, may sauce ka, may texture ka. Paano mo in-elevate yung pagkain? May category kasi siya. Ano yung matatamaan mo? And syempre, kasabay nun, malaki na rin ang sweldo mo. Nag-start nga ako nun, 1,350 Pesos. Pero libre bahay mo, libre pamasahe mo, libre pagkain mo. Nung naging chef ka na, magkano na yung sinesweldo mo? Oo, dito? nagre-range na ako nun ng mga 8 hanggang 10. Bakit ka pa nagtayo ng negosyo? Na pandemic kasi, nun wala akong trabaho. Bakit ka nawala ng trabaho? Lahat ng hotel, Right. ginamit yan pang quarantine. Time na yun, nagbenta ako ng sushi sa bahay. Kasi bakit sushi yung binenta ko? Siya kasi yung pinamadaling gawin sa bahay. Na ma-handle ko siya ng tama. Kasi wala na akong gisa-gisa. Siya yung pinamadaling i-handle. Hanggang sa nakita ko, sabi ko, may potential siya eh. Hindi pa ako nun gusto ko magnegosyo. Pero naalala ko siya na maganda palang mag-business. Right. So after na nun, may tinayo tayo nun na nagkonsultan tayo sa mga shops na paano magtayo ng negosyo ng ilang taon, umabot din ng 3 taon. During that period, siguro sa second year ko as a consultant, doon ko na na-meet yung business partner ko isa. Nakita niya paano tumatakbo yung negosyo. Kasi business consultant siya eh. Pinaliwanag ko sa kanya, ganito yan tumatakbo. After nun, umabot pa ng 3 taon ata bago ako nag-decide na gumawa na ng restaurant. Ang Naimas, ang nakakatawa sa kanya, hindi siya hard na pinilit na gawin. Una, ang ginawa ko, sabi ko, kailangan ko dito back of the house. Kumbaga tayo is ano yung sandalan mo. Dapat matibay yung pundasyon. Kasi sabi ko, pag magtatayo ng negosyo, gusto kong yumaman. Lahat ng mga negosyante, sole proprietorship, partnership, ang dulo niyan corporate. Sabi ko, bakit di ko umpisaan ng corporate kagad? Kompleto. May CEO, may CFO, lahat kompleto. Siyempre, ginagawin ako ng partner ko na. Kailan yung binuksan yung Naima? 2022, pinag-usapan namin yan. Nabuksan siya, nag-process siya to 2023. 2024 siya nagbukas. Wow. Matagal. Ako boss, honest to goodness nakakain na ako sa restaurant ninyo. Nakalimutan ko yung pangalan ko dun sa burger. Talaga ba? Grabe yung burger nyo. Kakaiba. Ang sarap. Mabalik tayo dun sa pundasyon ni Naimas. Ang kinuha ko nun, business consultant. Ibang age yun. Ibang age bracket niya. Tapos gumawa tayo ng magaling sa handling of staff, tao. Kompleto. Kompleto. Magkakaiba siya ng generation. Yung pagiging aggressive nila, magkakaiba rin. Yung isa pasensyoso. Alam mo, lahat tinitreat mo as game, no? Ini-strategize mo ng gusto, pati Oo. partnership. Yung isa kong binabata namin, mag-asawa, sila naman yung nasa market. Sila yung aggressive. Ito isa kalma. May balance. Kasi kailangan mo talaga. In reality, when building the business, di pa pwede yung plataforma mo para sa'yo lang. Naniniwala ka ba na ang mga chef na Pinoy, isa sa pinaka magagaling na chef sa buong mundo? Oo, naniniwala talaga ako. Magagaling ni Mapinoy. Pero Chef Dave, ito no, nanggaling ka dun sa pagiging mahirap, empleyado sa Pilipinas. At ngayon, nandun ka naman sa pinakamataas, negosyante ka naman na ngayon. Ano ang payo mo sa lahat ng kababayan nating OFW? Huwag kayo matakot na sumubok sa plano na gusto mong gawin. Ang pinaka-importante dyan is, sabi ko nga sa negosyo, is empathy. Pakinggan mo yung nasa paligid mo. Hindi dahil sa ano yung sasabihin nila. Importante empathy kasi empathy, emotion yan. Yes. Ako naniniwala ako. Pag may dating yan, naramdaman ko talaga, nahipo ako. Kung yun yung guts mo, ituloy mo. Wala eh. Mawawala lang yung pag hindi mo subukan. Maraming salamat sa food experience dito sa Dubai and to give back, promote your business. Sa mga kababayan dito sa Dubai at sa Pilipinas, sa mga BBC pa ng Dubai, bisitahin nyo kami sa Dubai Healthcare City sa Odd Meta. Pangalan niya ay Naimas Cafe and Bistro. Kung gusto mong kumain ka doon. Kung gusto mong mag-dessert ka. Kung gusto mong magkape ka. Maraming salamat, Chef. Maraming salamat din, boss. Thank you so much. God bless inyo lahat. Yun.